Okay, magandang tanghali mga kabisdak, mayong udto, Visayas ug Mindanao. Magandang tanghali Luzon, magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Dito pa rin po tayo sa Siargao Island. Kita niyo po, grabe, malakas ang ulan. So ngayon wala muna tayong sound card at background kasi pumalyan na naman yung ating sound card. Anyway, sa lahat po ng mga bagong pasok ho sa Bisdak Pilipinas, baka naman ho, pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi ho kayong updated sa ating mga upload video. At teka lang, pasalamatan din po natin yung lahat ng mga walang sawang sumuporta sa Bisdak Pilipinas, sa mga nagpapakulay, pa-super thanks. Thank you so much po sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At maraming salamat po sa super thanks kay Ma'am Vilma Magadya at Tuto Duterte. Thank you so much po sa inyo. At sa mga Pilipino ho, na gusto pong sumali sa diskusyon dito sa Bisdak Pilipinas, pwede po kayong magkomento dyan sa inyong mga comment section. At babasahin po natin yan, random lang, malay natin, sa susunod na mga upload video, kayo naman po ang mababasa yung mga comment section natin. Tingnan mo, kagaya ho nito, kay Josephine Acosta, dapat wag alisin si Arnel Ignacio. Napakabait yan at may action kaagad. Tas pupuntahan niya talaga ang mga kababayan nating naapi. Go Arnel, love ka ng mga OFW, Duterte yan. Ang problema nga ho hindi nagustuhan ng Marcos admin ang tunay na serbisyo ni Arnel Ignacio dahil gusto yata ni Bangag at ni Palaka sa kanila lang magserbisyo. Okay, at magandang tanghali rin po kay Fernando Mendoza. Sabi niya, hoy ngagba, huwag ka nang mamimersonal, lusaw na yung admin mo. Talaga naman, nagdrama-drama nga lang. Tingnan mo, yung mga nag-courtesy resignation, na-retain pa rin. Walang kwenta. Sabi naman, Eva Cruz, hindi kayo, Romualdez Araneta Marcos, mamahali ng taong bayan kahit kailan. Hindi kayo makakuha ng pagmamahal ng taong bayan dahil wala rin kayong pagmamahal sa taong bayan. Kay Tatay Digong lang, ang mga mamamayan, ramdam ang pagmamahal sa kanila at lalong pagmamahal ni Tatay Dig sa bansang Pilipinas. Walang nagmamahal sa inyo, Romualdez, Araneta at Marcos, kahit mamigay pa kayo ng kahit anong ayuda. Anyway, pera ng taong bayan, yan, ninakaw ninyo at ipamigay din ninyo sa taong bayan. Mga manloloko. Okay. Alam niyo ho, mga kabisdak, yung pag-uusapan natin saglit ng pagmamahal, yung pamilyang Marcos, hindi ho talaga nila nakuha yung tibok ng puso ng bawat Pilipino. Pagmamahal, wala ho. Hindi ho sila minahal ng taong bayan. Sinayang lang nila yung yung chance na ibinigay ho sa pamilyang Marcos. Kaya ang resulta, galit na galit ang mga Pilipino ho ngayon sa pamilyang iyan. Lalo ho silang sinusuka. Mantakin mo, ang mga Pilipino, kumain na nga ho ng suka pasintabi sa mga kumakain Pero, hito, inabuso pa rin ho nila yung kanilang kapangyarihan at sobrang pang-aapi sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya pagmamahal ang pag-uusapan, hindi po yan masusungkit ng pamilyang Marcos. So anyway, sa lahat po na gustong sumali sa diskusyon, mag-comment po dyan sa comment section at babasahin po natin sa susunod na video. Pa-like and share guys. At medyo wala muna tayong background. Tara na! Ano ba ang ating hinihintay mga kababayan ko? O ito, bisda ka na! Parang awkward no, wala tayong background. Nasanay tayo sa background. Anyway, baka mamaya maayos po natin. O ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Patuplok nga ho yung matang bundat ni Palaka. Nicholas Kaufman, legal team, head ng legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte, binanatan si Ngagba. International Criminal Court bistado kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nandito sa Pasay City. At Senator Bato de la Rosa pumunta ho ngayon sa Netherlands. Palit olo ba, Sin? Sin, ikaw muna dyan, Sin, sa kulungan. Si Tatay Digong uwi na, Sin. Palit olo. Hindi na po mahirapan yung International Criminal Court kay Senator Bato. Nandiyan si Senator Bato. O ano kayo ngayon? At pulis na naglabas sa kanyang social media ng hinanakit tungkol sa pagkaristo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tinuluyan pala ni Ngagba
At nagulat to ako kasi nakuminto ko nga ho dito eh. Sabi ko, hindi ko na nagustuhan yung police na ito eh, taga Isabela eh. Kasi mukhang kumambyo, pero ito guys eh, latest po itong update, talaga hong tinanggal po siya, tinuluyan po siya ni Ngagba. Akala ko na-offeran ito ng promotion, hindi pala, nabili yung dangal ng naturang pulis. Ito ho ay patungkol kay Tatay Digong din. Bukod tanging pulis na nagrant diyan sa social media sa kanyang pagkadismaya sa ginawa ng gobyernong Marcos. Palike nga guys, pa-share. Ito, pakinggan po muna natin ang pinaka-latest update kay Nicolas Kaufman, Head Legal Counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte. At banat na rin kay Ngagba. Narito po guys. Former President Duterte is in good spirits, as usual. He's always happy to see his defense team. And we're working on his case. So, Attorney Kaufman, the ICC is in trouble after the U.S. placed sanction on Chief Prosecutor Karim Khan. Also faces serious personal allegation. His email and bank account are reported blocked. So, our question is, number one, what happens now the case against former President Duterte? And number two, if the Chief Prosecutor can't do his job, who will handle the case? Number three, and how should the Philippine government deal with this, knowing the ICC is being questioned on the U.S. diplomacy? Well, let's start with the last question. Yeah. I think that the real prosecutor in this case is actually Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Now, regarding the sanctions, the U.S. sanctions. Okay, stop muna tayo dun. Alam mo nakakahiya yung sinabi niya na yung totoong prosecutor daw ay nasa Palacio de Polvoron nakaupo. At siya po yung dahilan na kinidnap si Tatay Digong. Sino pa ba? Hindi si Ngagba, si Dayunyor. Muntakin mo mismo kahit mga banyaga, alam po yan eh. Na ang ginawa ni BBM kay Tatay Digong ay isang political persecution na ang hangarin ay pabagsakin ang line-up ni former President Duterte sa nakaraang eleksyon. Ang problema, hindi po nangyari eh. Nagbumirang at sila po ay muntikan na madimulis. Kung wala lang si George Garcia, tunaw sila. Mismong mga banyaga, nakita ho yung ganyang klaseng sitwasyon. Pamumulitika. Si Tatay Digong ay biktima ng pamumulitika ng gobyernong Marcos. Tapos sasabihin ni Ngagba, ayaw na ng mga Pilipino sa pamumulitika. Ayaw daw niya ng gulo. Natural. Dahil itong si Dayunyor, sila yung unang namumulitika sa pamilyang Duterte. Kaya nga ho nandiyan si Tatay Digong sa Netherlands. At ang isyong ito, pinag-uusapan sa buong mundo. Kung ikaw Pilipino, nakakahiya ho. Kung nasa ibang bansa ka, hindi mo maitataas yung noo mo kahit kanino. Baka mayuyuko ka. Muntakin mo. Yung former president natin, pinadala sa Netherlands dahil lamang sa personal interest ng gobyernong Marcos, ni Tamba, Palaka at ni Dayunyor. Ito yung mukha ng Pilipinas. Yung ating sariling mga mamamayan, yung mga kababayan natin, tinatraidor natin at pinakain sa banyaga. Samantala, yung panahon ni Tatay Digong, yung mga OFW, pinapadala yan, pinapauwi yan. Pag may kaso sa ibang bansa, lalo na pag yung mahatulan ng bitay, talagang hindi ho pumapayag si Tatay Digong na mabibitay yung OFW. Pero ito ngayon yung sukli ni Dayunyor, pagtatraidor. Kaya nga, nasabi niya, ang prosecutor po ay nasa Palacio de Polvoron. So, ibig sabihin nito, kontrolado ni Dayunyor yung International Criminal Court at ang kapalaran ni Tatay Digong. So, lahat ng punot dulo nito ay kasakiman ng pamilyang Marcos at ang tanging may kontrol ng pangyayaring ito at gumawa ng kalukuhan yung mga pamilyang Marcos po. Ito ho yung tunay. Ayon po kay Nicolas Kaufman. Tuloy po guys. These were imposed, I don't think it has anything to do with the Philippines situation. As you may be aware, President Trump is pretty annoyed with the ICC because of the investigation into the so-called Palestine situation.
He has said, quite frankly, that anyone who targets the United States, who targets United States allies, and for all intents and purposes that is Israel, President Prime Minister Netanyahu, they will be subject to sanctions. Now, at the present moment in time, these sanctions are only affecting one person in particular. That's the Chief Prosecutor, Karim Khan, who has now suspended himself because of the allegations of sexual misconduct. I'm not going to go into those allegations. It's not my role to pass judgment. But he is being investigated by the United Nations, and the United Nations Office of Internal Oversight Services will come back with their decision on the matter in due course. And then whatever happens to Chief Prosecutor Khan will happen. But the person who is handling the case at the moment is the Deputy Prosecutor, Tsunami Niang, and he has overall control of the case, and he is the person who is now signing off on documents in President Duterte's case. However, on an operational basis and on a day-to-day basis, the person interacting with the defense is an experienced American prosecutor. I'm not going to mention his name, but he's a professional prosecutor. And we just hope that the deputy prosecutor himself will take the time to learn the case and also interact with the defense, because just as I am accustomed to interacting with the former chief prosecutor, I expect that the deputy prosecutor who has now assumed that role will interact with me. Okay, teka lang guys, no. Ang gusto ko pong mangyayari, kasi si Donald Trump mainit talaga sa International Criminal Court. Kaya ngay may mga sanction eh. Hindi nagustuhan ni Donald Trump yung pamamaraan ng ICC. Ang gusto ko pong mangyari sana, maglabas ng statement si President Donald Trump na kundinahin din niya yung International Criminal Court dahil sa ginawa ho kay former President Duterte. Kaibigan naman ni President Donald Trump si Tatay Digong, at saka magkakampi noon eh. Yun ang gusto kong maglabas ng statement si Donald Trump. Kasi nga, merong mga fake news, di ba, kumakalat na umano'y naglabas ng statement si Donald Trump. Fake news pala yun, parang tanim fake news para kukunin ng mga DDS at ang mga DDS naman makasuhan. At sana po mangyari yon na talagang magiging legitimo, legit na si former at si President Donald Trump magayag ng pagkadismaya sa International Criminal Court tungkol sa ginawa kay Tatay Digong. Mas maganda ho sana tirahin na rin ni Donald Trump itong si Day Jr. Dahil siya man ang dahilan kung bakit nandyan si Tatay Digong. At doon naman sa sinasabing prosecutor, pucha guys, nakakahiya ho itong International Criminal Court. Mantakin mo nililitis si Tatay Digong, walang kasalanan, no? Walang mga ebidensya. At paniwala lang dito sa mga komunista, nandito sa Pilipinas, at kay Day Jr. Tingnan nyo po yung prosecutor nila. Diyos ko, manyakol pala ang animal eh. Ayan oh. ICC prosecutor Khan on leave amid sexual misconduct, probe court sources say. Dapat, sinabi naman ni Kaufman eh, dapat guys, yung International Criminal Court, tigilan na ho nila yung kanilang kahibangan. Yung institusyon na yan, tunawin na nila kasi wala na pong mga kredibilidad tong mga to. At dahan-dahan na ho sila nakakarma sa mga biktima ho nila. Marami po diyang pinarusahan sa International Criminal Court nang dahil sa pera at nang dahil sa politika. At hindi po tayo papayag mga Pilipino na mabiktima ho nila si former President Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo, ICC. Ba't kayo merong ganyang mga prosecutor, Diyos ko? Tuloy po guys, pagpatuloy natin. Tika lang. Forward lang natin kunti. Bumalik. Former President Duterte is in good spirit. I think that the real prosecutor in this case is actually Manila, sitting in his palace. He's the person, President Trump is pretty annoyed with the ICC because of the investigation into the so-called Palestine situation. Balik lang he has konti, said, quite frankly, that anyone who targets the United States, who targets United States allies, and for all intents and purposes that is Israel, President Prime Minister Netanyahu, they will be subject to sanctions.
Now, at the present moment in time, these sanctions are only affecting one person in particular. That's the Chief Prosecutor, Karim Khan, who has now suspended himself because of the allegations of sexual misconduct. I'm not going to go into those allegations. It's not my role to pass judgment. But he is being investigated by the United Nations, and the United Nations Office of Internal Oversight Services will come back with their decision on the matter in due course. And then whatever happens to Chief Prosecutor Khan will happen. But the person who is handling the case at the moment is the Deputy Prosecutor, that's Name Niang, and he has overall control of the case, and he is the person who is now signing off on documents in President Duterte's case. However, on an operational basis and on a day-to-day basis, the person interacting with the defense is an experienced American prosecutor. I'm not going to mention his name, but he's a professional prosecutor. And we just hope that the deputy prosecutor himself will take the time to learn the case and also interact with the defense, because just as I am accustomed to interacting with the former chief prosecutor, I expect that the deputy prosecutor who has now assumed that role will interact with me. Good news po ito guys kasi bago na yung magiging prosecutor ni Tatay Digong, malamang siguro sana naman itong pumalit kay Khan ay hindi maimpluwensyahan ng gobyernong Marcos at hindi maimpluwensyahan ng komunista. So good news po yan kay Tatay Digong para magiging patas at walang bias sa pagdinig. Tuloy po attorney. Lanao. Well, let's get this straight. I'm defense counsel. I don't sit in chambers. I'm not a party or a fly on the wall in the discussions of the judges themselves. The judges, as you will be aware from the decision which was issued, have been required, I'm talking about the two judges who the defense requested to disqualify, have been required to make their observations by a certain date, and that was yesterday. They would have made their observations. I'm not sure whether those observations are disclosed to defense counsel at this moment in time. And they will be disclosed in due course once the plenary have sat and once the presidency renders its decision, and we will know what they decide. Let me make one thing clear. We invited the judges to disqualify themselves, or to excuse themselves, as a matter of courtesy and out of respect. They said that we shouldn't do that. Well, we shouldn't do that, but we acted out of politeness and courtesy. It's not our position to criticize judges. Judges are independent, they have a degree of integrity, that's presumed integrity, and we're the last people to question their integrity. However, this whole issue with respect to jurisdiction has already been litigated, and litigated extensively, and those two judges were party to that decision. That's what the request for disqualification is all about. Are you already processing everything with respect to this oath-taking? I'm not going to talk about oath-taking or anything, but that's a legal question which is being handled by his Filipino lawyers. At sana ano naman magkaroon naman ng delikadisa itong International Criminal Court. Si Tatay Digong ay inilik po yan ng mga taga Davao, Davaoenyo, landslide bilang isang mayor. At pagbigyan dapat ng International Criminal Court si Tatay Digong na magampanan yung pagiging mayor. Total, akusado pa naman si Tatay Digong. Pauwiin niyo po muna si Tatay Digong para magampanan pagiging mayor sa siyudad ng Davao. Kasi magiging kalaban ninyo yung buong Davao City. Hindi lang Davao City, kundi mga Pilipino. Tuloy Tatoplok, guys. Oh yeah, he's been there for 73 days already. Tagal na, no? Do you think that we're looking at years of it as soon as possible time that they will release? As far as I'm concerned, it's always as soon as possible. And as I've told you many times before, there are certain preconditions which have to be met before an individual can be released at the ICC. It's not like one of your run-of-the-mill criminal cases where you can post bail and just get out and go home.
No. In order for someone to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. And that's what we're looking at. It's a long process. It's something which requires a certain degree of diplomacy. And let me just come back once again to this whole issue of the elections. And people miss the point. The former president won a landslide victory. Correct. As far as I'm concerned, that's a finger in the eye to the people who threw him over there. That's the real point of the elections. It was a protest vote. Tama talak yung sinasabi ni Nicholas Kaufman. It is a protest vote. Talagang pahiya itong si Bongbong Marcos, lahat ng mga kasabwat sa pagkidnap kay Tatay Digong sa nangyayaring resulta nakaraang eleksyon. Hindi lang po sa Davao kundi sa buong Pilipinas, buong mundo pa nga Ito ay protesta ng mga Pilipino na dismayado sila sa ginawa nilang pagtatraidor, sa ginawa pagtatraidor ng Marcos admin kay Tatay Digong. Kaya dito, pagdating sa eleksyon, ayan, protesta talaga. Kaya nga sinasabi natin, mag-people power where pa tayo sa ating mga presinto. So maraming salamat sa mga taga Mindanao, tumalima. Maraming salamat sa mga OFW, tumalima. Ito ang tunay na protest votes na talagang hindi nila maitanggi yung galit. Pinatikim sila ng galit ng sambayan ng Pilipino. Hindi ganun kalakas na hagupit, pero malay natin sa 2028 talagang hagupitin po kayo. Mantagal na ni Tatay Digong, 70 plus days na. Wala pa rin nga tayong kumbaga nakikitang medyo maliwanag-liwanag na makakauwi na si Tatay Digong sa Pilipinas. Gumagalaw yung mga legal team ni Tatay Digong. Pero yung mga statement ni Nicholas Kaufman ay talagang kontrolado ni Ngagba ang kalayaan ni Tatay Digong. Siya daw yung prosecutor sa Palacio de Polvoron. Pera yung pinagalaw ni Ngagba dito. O ngayon, nasa si Senator Amy Marcos, panalo muli. Inendorso ni Inday Sara. Umpisahan nyo na, pauwiin si Tatay Digong. Meron bang bakas? Nako, Nimal, wala akong nakitang bakas. Tuloy, attorney. The prosecution's request or motions twice fully granted that the prosecution of the process will be extended. What is the implication of that with relation to the longevity of the trial? Well, perhaps if we feel that we've been disclosed statements and witnesses' evidence at a late stage, then it could formulate a request on my part for the postponement of the confirmation hearing. But I'm not asking to postpone the confirmation hearing at the present moment in time at all. In fact, I'm quite happy for it to be brought forward, and I wish it would be. Because currently, attorney, there has been a report that one of the senator of the Philippines found out that there were ICC investigators already in the Philippines trying to ask retired policeman or policeman to sign an affidavit to strengthen their case here by the ICC. Is this also in line with the particular request that they have to delay the presentation of the witnesses? I don't know what's going on in the office of the prosecutor. I've heard these allegations. I'm certainly not going to comment on the evidence in a media interview. I'm not allowed to do that, and I do not propose to do that. But I've certainly heard of these allegations, and they will be processed by the defense team and used in due course. Should the government... Ika lang, no? Grabe talaga, guys, no? Garapalan na talaga itong ginawa ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino. Grabing pagtatraidor ito. Alam, harap-harapan tayong ginago dito. Mantakin mo, International Criminal Court, nasa Pilipinas ngayon. Anong ginawa? Nangangalap ng ebidensya. Kasi walang matibay na ebidensya. Naghanap ng mga kapulisan na pumirma sa mga affidavit na ito si Tatay Digong. Hindi natin alam anong pinanggagawa. Anong ginawa ng Marcos admin? Pinayagan, hinayaan. Pumasok kayo, welcome kayo. Grabe na pantarantado ito sa bayan, mga kabisdak. Sobra na ito. The President himself requested an ICC that all former presidents be brought back to the Philippines. Can that be facilitated? Yes. Thank you. Attorney, is there something that you want to address the Filipino community all over the world with respect to what's happening, what we see as an illegal detention and the curtailment of his freedom as a Filipino? I want to tell the Filipino community around the world who support the president, keep your spirits up.
to support him, but to support him lawfully, and with all respect for due process, the judges and the victims, who I've said time and time again, have an important role to play in this case, and they have a right to have their voices heard. So respect that. Has nothing to do with his innocence. We will fight for that, and we will hopefully bring him home soon. Thank you very much. Have a great day. Grabe guys, so bring him home soon. Positive. Very positive spirit. Itong si Sir Nicolas Kaufman at talagang makauwi si former President Rodrigo Roa Duterte. O ito guys, balikan lang natin yung sinabi na merong mga ICC ngayon dito sa Pilipinas. Ang nagbunyag po ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ho. Ibinunyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa isang hotel sa Pasay City ang grupo ng mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC na tumatawag at nananakot umano sa mga retiradong pulis para piliting idiin sina de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong kinakaharap sa International Tribunal. Ginawa ni De La Rosa ang pahayag bilang tugon sa naging komento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas daw itong makipagsundo sa pamilya Duterte. Ipinunto ni De La Rosa na kung talagang sincero si Marcos Jr. sa kanyang sinasabi, ang unang-unang dapat gawin na Pangulo ay palayasin sa bansa ang ICC investigators na nananakot sa mga retiradong pulis. Dagdag pa niya, may ilang kababayan natin umano na kasabwat ng ICC sa panggigipit sa mga dating pulis. Mariing kinundina ni De La Rosa ang pananakot sa mga retiradong pulis na anya'y buong buhay na inilaan para sa serbisyo publiko. Binigyang diin din niya ang tila salungat na mga pahayag ng administrasyon kaugnay sa ICC. Nanawagan si De La Rosa kay Marcos Jr. na ipakita ang sinseridad sa pahayag nito tungkol sa pakikipagsundo sa mga Duterte. Inaasahang sisimulan ang nasabing investigasyon sa pagbubukas ng ika-20 Kongreso ngayong Hulyo. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. O ito mga kabisda, kay binunyag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na yung International Criminal Court, mga representative nandito ngayon sa Pasay nga ho, isang mall sa Pasay sa Pilipinas upang mangangalap ng ebidensya di umano at manunuhol yata ng mga kapulisan para tumistigo labang kay Tatay Digong. Ang tanong po dyan, kayang sikmurain ng mga kapulisan ang kabutihan ni Tatay Digong na nung naging presidente si Tatay Digong, sila yung unahong nambunan ng magaling na Pangulo. Dinuble yung kanilang sahod, mga benepisyo, sobra-sobra, may mga libreng mga bigas, buwan-buwan sa kanila, kaban-kaban. May mga housing binigay si Tatay Digong sa kanila. Kaya nilang traidorin si Tatay Digong gaya ng pagtatraidor ng gobyernong Marcos. Ako ho, Senator Ronald Bato, wag po kayong maniwala diyan sa mga pautot ni Bongbong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte. Reconciliation, drama lang ho yun. Alam mo naman, damonyo rin ng mga yan. Yan ay pasakalye lang. Yan ay panluluko lang sa mga Pilipino dahil nga naramdaman ho nila yung hagupit ng mga botante na karang eleksyon, Senator Bato. Yan ay mikos, hindi po sincero yan. Kalukuhan lang po yan, drama lang. Yung ganyang pagkatao, wala nang kredibilidad itong presidente ng Republika ng Pilipinas eh. Siya yung pinaka number 1 fake news sa kasaysayan ng ating bansa na Pangulo. Iba yung ginagawa, iba yung sinasabi. Wala, kumbaga, naglalaro na lang siya sa pagka-presidente niya. Ang masaklap nga lang ho yan, hindi siya presidente na basta-basta lang. Siya po ay presidente ng Republika ng Pilipinas. Mantakin mo mga pulis at tinatakot na daw. Ayon sa balita ha, sa Isiminay. For what? Para mag-testify labang kay Tatay Digong. Anong i-testify? Puro gawa-gawa ngayong mga akusasyon kay Tatay Digong. Walang ebidensya. Kaya nga hirap sila mangalap ng ebidensya against Duterte. Kaya nga na-extend nila pag-disclose ng mga ebidensya labang kay Tatay Digong. Lahat. Kasi ginagawa ho ngayon ng Marcos admin, binuksan ng Pilipinas, pinapapasok yung mga banyaga, sige manghimasok kayo sa bayan. Welcome kayo. Basta pabagsakin nyo ang pamilyang Duterte. Ito yung ginawa ni Tambaluslos, Palaka at ni Ngagba. O tayong mga Pilipino, tatahimik pa ba tayo? Kagaya po yung yung pagkausap sa mga kapulisan.
Bilib nga ho ako sa isang pulis na naninindigan na mali yung ginawa ng gobyernong Marcos kay Tatay Digong tungkol sa pagdala sa Netherlands. So ngayon, yung pulis na yun, naglabas lang ng kanyang hinanakit, pagkadismaya sa ginawa ng gobyernong ito, tinuluyan ho pala. Isama ho natin ito, pag-usapan po natin kasi nakapagbitaw din ako ng statement against sa kanya. Akala ko po nabili yung prinsipyo niya. Akala ko po kumambyo siya at naupira ng promosyon. Sabi ko, kaya nga inanpalo ko itong taong ito. Yung palat nanindigan talaga at hito, tinuluyan ni BBM. Tinuluyan ng Marcos admin. Dahil sa kanyang pagsuporta kay Tatay Digong, pagkadismaya sa ginawa ng Marcos, ito yung napala niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ikaw pulis, pag ikaw supporter ng mga Duterte, pag malaman ng gobyerno ng Marcos na ikaw sumuporta ka sa mga Duterte, may kaso ka at paniguradong tanggal ka pa sa serbisyo, kulong ka pa. Tingnan mo kay Arnel Ignacio, ito yung nangyayari ngayon. Pakinggan nga natin itong pulis na matapang na ito. May prinsipyo, guys. Ito ang totoo. Kung pro-administration sana yung mga post ko, wala sana akong kaso. Correct. At active pa rin sana ako sa serbisyo. Kaso dahil sumalungat ako sa kanila, kinasuhan nila ako. Ganyan kabulok ang sistema, mga kasama. Kapag pulis pala, hindi pala pwedeng bumanat at pumuna sa mali ng mga nakaupo sa gobyerno. Ano yun? Gawin nilang parang asong sunod-sunuran yung mga tao. So kung pulis pala ako, wala na akong right to freedom of speech or expression. Nagpulis ako para maging pulis ng mga tao. Correct. Hindi para maging aso-aso ng mga politiko. Pro-constitution dapat ang mga pulis, hindi pro-administration. Ang batas ay batas. Ang mali ay mali. Kung ano ang sinasabi sa Constitution, yun dapat ang sundin. Hindi porke sinabi ng administration, susundin mo na agad. Check mo naman muna kung naaayon ba sa batas o hindi. Correct. Pulis, gagawin nilang aso-aso. Nako, hindi po pwede sa akin yan. Kaya nag-resign na lang ako, mga kasama. Sinasabi. Palakpakan natin si Sir. Grabe rin paninindigan niya eh. Nag-resign na talaga siya ng tuluyan pero kinasuhan pa rin siya. Nang nag-resign siya, kinasuhan pa rin ho siya. Matindi yung ginawa ng gobyernong ito. Alam niyo, ito yung sinabi ko sa inyo. No? Na pag may maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa batas na umiiral sa ating bansa, paniguradong may kalalagyan ka. Gagawang ka ng kasalanan. May sukli ka pa, kung kaso ka, ikukulong ka pa. At sisirain ka pa sa media, sisirain ka pa sa mainstream media, social media. Ito ho yung naranasan ni Sir. Kaya bilib ako sa taong ito, hindi umatras. May prinsipyo. Tama yung sinabi niya. Ang pulis hindi pwedeng magiging aso o uto-uto na maging tao-tauhan ng mga politiko. Dahil ang tungkulin ng pulis is to serve and protect the Filipino people. Yan ang pinanumpaan nila sa watawat ng Pilipinas. Para po ang mga pulis sa bayan. Hindi po yan para sa mga iilan. Iilang mga buaya, mga politiko na nakikinabang sa ating mga tax. Iyan ho ang totoo. Na kailangan ho matuwid ito. Kung ganito lang ho sana ang mga kapulisan, walang pang-aabuso ngayon. Walang nangyayaring kalukuhan, kagaguhan sa Kingdom of Jesus Christ. Yung nilusob ng mga kapulisan na napipilitan lang daw sila. Kung lahat ng mga yun ay nanindigan, walang magawa. Kung lahat ng mga kapulisan kagaya niya, naninindigan, hindi lang pulis, kasama military, na meron akong freedom of expression, magsalita ho ako. Dahil ako ay pulis ng bayan, ako po'y pulis ng mamamayan. Hindi po ako pulis ng iilang mga politiko na mga abusado sa kapangyarihan. Kung ganito lang lahat, hindi si Tatay Digong madala sa Netherlands. Haharangin man nila. Tatayo man sila, titindig sila para sa bayan. Titindig sila sa konstitusyon. Kaso nga lang, anong problema? Ang problema, isa lang man yan. Siya lang naman nagsalita. Wala nang iba. Although kahit yung local absentee voting,
ay pabor sa mga Duterte, Team Duterte, pero wala po tayong nakita na kahit man lang mga 100 mga kapulisan na active na kagaya sa kanya, naglalabas ng kanyang hinanaing freedom of expression. Kaso ang consequence na natanggap niya, pinipersonal siya ngayon. So anong ginawa niya? Nag-resign. Oh, ito yung sagot niya. Bakit ganyan ang sinasabi niya at nababash pa kasi nasa na daw yung mga Duterte? O, pakinggan po natin statement niya. Sabi nila, hindi naman daw ako tinutulungan ng mga Duterte. Kasi wala na ako sa serbisyo. For your information, hindi ko po sila kilala personally. At hindi rin po nila ako kilala personally. Ibig sabihin, ipinagtanggol ko lang si Duterte dahil isa siyang simpleng mamamayang Pilipino na nilapastangan ang mga karapatan. Correct. Hindi dahil Duterte siya. Tingnan mo ha, ito yung police. Ito yung totoong nagsiservisyo sa bayan. Ito, hindi ko naman kilala mga Duterte. Bakit? Anong nangyayari sa akin? Hingi ba ako ng tulong? Hindi. Kagustuhan ko yan dahil ipinagtanggol ko lang siya bilang isang simpleng mamamayan na mali ang nakita niya sa ginawa ng gobyernong Marcos kay former President Duterte. Alam mo, sir, huwag kang mag-alala, sir. Hindi man si Inday Sara tulog. At ang mga Duterte, sir, marunong makapag-appreciate ng mga tulong ng mga ordinaryong Pilipino, sir. Kasi ako mismo naranasan ko yan. Ako simpleng political vlogger lang. Pinatawag kami ni Tatay Digong, kinausap kami. Pinatawag kami ni Vice President Inday Sara, kinausap kami. Ang mga Duterte ay hindi mo yan sasabihin na, oy, i-remind mo na, oy, nandito, nakatulong kami. Hindi na kailangan yun eh. Dahil kusa na ang mga Duterte magsusukli ng mga utang nila para sa bayan. Yung pagsiservisyo nila sa atin ng maayos at matapat. Iyon po yung sukli. At yung mga Duterte diehard supporters, wala po yung hinahangad na sukli. Kasi unique kami, organic, totoo yung pagsuporta namin kay Tatay Digong. Hindi man yan sumuporta dahil sa pira. Hindi man yan nagrarant dahil sa kapangyarihan. Ang kapalit niya ho yung trabaho niya at kinabukasan ng kanyang pamilya. Ipinalit niya sa kanyang prinsipyo. Kami rin din, hindi man kami nagbablog na gusto naming kumita at humingi ng kapalit pira sa mga Duterte. Wala ng pira mga Duterte. Wala silang kapangyarihan, wala silang resources. Itong pagbablog namin, kagaya sa atin, sir, talagang voluntaryo. Which is, ito yung nangyayari sa kapulisan. Ano yan? Kung anong mangyayaring consequences sa ating ginagawa pagsuporta sa mga Duterte, so be it. Sumuporta tayo. Ito yung ginusto natin. Naglabas tayo ng komento. Kung meron mang parating na dilubyo sa ating buhay bilang isang pulis, bilang isang political vloggers, okay lang. At least nanindigan ka at namrinsipyo ka. Kaya bilib ako dito sa mga kapulisan na to. Hindi po natin hinihingi yung kung anumang tulong. Na may prinsipyo lang tayo, nanindigan lang ho tayo. Ito yung pananaw natin sa nangyayari sa bayang ito sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Tuloy po, sir. Nagawa nila yon sa isang dating presidente. Paano lang yung mga ibang taong walang kalaban-laban? Di ba? Ipinaglalaban ko lang ang due process para sa kanya. Katulad din ng mga ibang mamamayang Pilipino. Hindi lang dahil sa kanya. Ginawa ko lang yung alam kong tama nang walang hinihingi o ina-expect na kapalit. Dahil trabaho ko yun bilang pulis. Correct! Ginawa ko lang yung alam kong tama kahit ikatanggal ko pa yun sa serbisyo. At kahit ginigipit na nila ako ngayon. At hindi ko yun pinagsisisihan, mga kasama. Kaya laban lang tayo para sa tama. Lagpakan natin si sir. Alam mo, kung gusto ko yung sinabi niya, wala akong pinagsisihan dyan. Lumaban lang tayo para sa tama. Sampal po yan kay Tory Marbel at sino bang mga general na nandito ngayon under Marcos admin. Ito, isipin mo, maliit pa lang yung ranggo niya, nanindigan siya para sa bayan. Gusto ko lang ho, ipinagtanggol ko lang ho, sabi niya, yung mga karapatan ni former President Duterte, due process, hindi nabigyan ng karapatan. Hindi man niya nabigyan ng karapatan si Tatay Digong makapaghanap ng abogado. Di ba ho? Para may pagtanggol yung kanyang sarili. Anong ginawa? Kinidnap, pinadala sa Netherlands. Kahit yung anak niya, si Vice President Inday Sara, hindi pinapapasok. Yan ang maliwanag po. Maraming paglabag na karapatan itong gobyernong Marcos ni Tatay Digong. Hindi ginawad lahat ng karapatan. Ni isa wala.
Kaya bilib po ako sa taong ito. Alam mo, sir, pag si Inday Sara magiging presidente, maniwala ka, babalik ka sa serbisyo. Ako sa akin, hindi naman ako sasabihin na parang sip-sip ka ng bisdak. Para sa akin, Senator Bato, kung napanood mo ito, pag naging presidente si Vice President Inday Sara Duterte, i-promote nyo po ito. Itong taong ito. Ito ang kailangan ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang ho promotion. Kailangan ito yung magiging leader ng Philippine National Police. Kung ganito lahat ng mga pulis, kung ganito ang PNP chief ng ating bansa, ang sarap tumira sa Pilipinas dahil ligtas ang mga mamamayang Pilipino dahil meron tayong PNP chief na pinangalagaan tayong lahat at may prinsipyo. Kung sakali lang. Ito yung pinakadabi Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya good luck sa iyo, sir. Laban lang, sir. At ito po, si Senator Bato, palit ulo na yata, Sen. Nasa Netherlands ako, nasa na yung mga nang babas kay Senator Bato. Natakot daw sa International Criminal Court si Senator Bato, nagtatago kasi nung nakarang eleksyon, di ba? Sinasabi, nagtatago si Bato. O heto, si Bato na ho mismo ang pumunta dyan sa Netherlands sa dahig. Anong gagawin ho ninyo? O ICC, prosecutor, ipalit nyo si Bato dyan sa kay Tatay Digong. Palit mo muna, Sen, para makauwi na si Tatay Digong. Diyan ka na muna, Sen, mag-duty sa Netherlands. Alam mo, bilibre na ako, Senator Bato. Sipin mo, ayan, pinatunayan niya, mayagbol siya. Hindi siya takot sa International Criminal Court. Gaya ng mga binabato sa kanya. Na makakalaban niya, mga basher, mga bubunistang, tanganistang loyalista, ningagba. Ito ang patunay. Hindi niya iiwan si Tatay Digong. Medyo meron yatang mangyayaring malaking kaganapan dyan sa dahig Netherlands. Pagtitipon ng mga Duterte diehard supporters. At maraming salamat po sa mga didiis na hanggang ngayon ay hindi po binitawan si Tatay Digong. 70 plus days na si Tatay Digong. 2 months lampas na, 2 buwan. Nandyan pa rin sila. Hindi pa rin po sila umaalis. At sinasamahan pa rin ho nila si Tatay Digong, kaya mabuhay po ang mga OFW. Kaya narito po sila. Panoorin po natin mga kabisdak yung mga OFW na nasa Netherlands. Duterte pa rin. Tatay Digong! Bring him home! 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 Galit na galit. Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Pilipinas! Mabuhay mga Pilipino! Mabuhay! Mamatay, singag ba? Ayan, mabuhay mga Pilipino. Bring him home. Tuloy pa rin ang panawagan ng maraming Pilipino dyan sa dahig Netherlands. Sinasamahan nila si Tatay Digong walang iwanan. Mga bayani na nga ho kayo, nagpakabayani pa rin po kayo para kay Tatay Digong. Sinuklian lang naman din ng mga Pilipino ang kabutihan ni Tatay Digong. Good luck po sa inyo. Tatay Digong, sabi ni Attorney Nicolas Kaufman, soon, makakauwi na po si former President Rodrigo Roa Duterte. Sa mga Pilipino ho, na sabik na kay Tatay Digong, lumaban po tayo, wag po tayong tumigil. Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Sa mga bagong salta sa Bisdak Pilipinas, pa-like, share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell po, mga kababayan ko. At baka gusto nyo pong makipag-sausaw sa ating komentaryo, may comment section po, mag-comment po kayo. Baka sa susunod po ng mga video, ay kayo po ang aking babasahin. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Panoorin nyo po mamaya, mamayang hapon, mamayang gabi, ang next upload video ko po. Dagang salamat. Maulan sa Siargao, mainit dyan sa Luzon. See you po muli. Bisdak Pilipinas. Bring him home. PRRD. God first. Maraming salamat po.